Mateo 21, matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa susunod na nayon, at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali, kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon, at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo, tingnan mo ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba. Masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro, at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy, at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila, si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. Nagalit si Jesus. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo. Purihin ang anak ni David. Sinabi nila kay Jesus, naririnig mo ba ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. Iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Bethania. Doon siya nagpalipas ng gabi. Sinumpa ang puno ng igos. Kinaumagahan, nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya'y nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. Paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. Mangyayari ang inyong sinabi. Ano mang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Pag-uusisa tungkol sa karapatan ni Jesus. Pumasok si Jesus sa templo. Habang siya'y nagtuturo doon, lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan, at siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ang tanong ko, saka ko sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo, sa Diyos ba o sa tao? Kaya't sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin nating mula sa tao, baka kung ano ang gawin sa atin ng mga taong bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Ayoko po, tugon nito, ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganon din ang kanyang sinabi.
At tumugon ito, opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya. Ang talinghaga tungkol sa ubasan at mga magsasaka. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, sabi ni Jesus. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan, at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at pinato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan. Mas marami kaysa una, ngunit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-hulihay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya upang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inihagis sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan, ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito ay magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pari at ng mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya'y dadakpin sana nila ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta